Dalawang lalaki natagpuang patay sa itikan sa Nueva Ecija. Libo-libong nawawalang itik dahilan daw ng karumal-dumal na krimen. Anong ginawa po nila sa anak ko? Nang ginawa nila, pinatay nila, pinarusahan pa nila. Isang lola na gancho, nalimas na libo-libong piso dahil daw sa hipnotismo. Nung nakuha ko na po yung pera na naloan ko, nanakaw. Siyempre nalungkot talaga ako. Medyo pumayat ako. Kahit di mo pa sabihin na wag hindi isipin. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Nagsisilbing kabuhayan ng mga taga Nueva Ecija ang pag-aalaga ng mga itik. Pero sino mag-akala na sa pag-aalaga lang ng mga itik, dalawang buhay ng walang kalaban-laban ang magiging kapalit? Ito ang mga itikan sa Nueva Ecija. Bagamat maputik, biyaya ito para sa ilan nating mga kapatid. Ito kasing nagsisilbing kabuhayan nila dahil madali itong pagkakakitaan. Ang kaso, para kina Andrew at Kill, imbis na hanap buhay, ito na pala ang magiging mitsa ng kanilang pagkamatay. Mula sa Quezon Province, dumayo pang 25 years old na si Kill Biaro sa Nueva Ecija para makipagsapalaran at masukan ng trabaho sa itikan. Kailangan niya kasing tulungan ng nanay niyang si Rosamia sa pagpapaaral ng nakababatang kapatid. At kahit pa napakalayo, tiniis niya raw ito para lang makatulong sa pamilya. Sa kabila nito, laging tumatawag si Kill para kumustahin ang kanyang ina at magpadala ng sustento. Pag ako'y walang sabi, Mama, tumawag ka kay Ate Elon na pag wala kang panggastos dyan tapos bumalik ka na lang. Parang ganun po ba lagi siya, puro siya Mama. Yan nga po kasi mabait tsaka malambing siya. Katuwang ni Kill sa itikan ang 15 anyos na estudyanteng si Andrew Regala. Racket niya raw ito tuwing bakasyon kasama si RJ. Nakasanayan din po nung aking kapatid na tuwing bakasyon po na sumasama po sa akin para malibang-libang din po siya na may ginagawa po siyang sumasama sa akin para natututo rin po siya sa trabaho na kasama ko. Sa murang edad, alam na raw ni Andrew kung gaano kalaking tulong ang perang kinikita sa itikan. Kaya hindi nakapagtatakang pangarap niya magkaroon ng sariling negosyong itikan. Nabanggit nga rin po niya sa akin, nandun na nga po siya magtitira sa aking tinutuluyang bahay. Sabi ko nga po sa kanya, kung ano yung pangarap mo, susuportahan ka namin na kung gusto mo na, kung ano yung gusto mo, na tutulungan ka namin sa buhay. Wala rin daw kaso sa nanay nilang si Helen ang pagtatrabaho sa itikan ni na Andrew at RJ. Kampante kasi si Nanay Helen na puprotektahan na magkuya ang isa't isa. Subalit, dingit sa kanyang kaalaman, pansamantalang pinaghiwalay pala sina RJ at Andrew ng kanilang amo. Yung bentahing itik, doon siya napunta, doon ako sa sisiw nakalalabas, kaya kami nagkahiwalay. Ang pansamantalang paghiwalay ng magkapatid na dapat sana isang araw lang, nauwi raw sa habambuhay na pamamaalam. Si Andrew kasi, bangkay na nang muling makita ni RJ noong July 3rd. Bakit ka ako ganun, anak? Di ba nagtiwala ka ako? Dahil ikaw ang kasama, bakit napabayaan mong ganito nangyari? Yun ang tanong ko sa anak ko. Kaya ako binigay yung kapatid mo sa'yo. Dahil kapatid ka, bakit ka ako hinayaan mong namatay yung kapatid mo? Ang kasama naman ni Andrew na si Kill, uwi raw sana sa Quezon para sa birthday ng kapatid. Sabi niya, uuwi ako, Nini, ako ang maghahanda sa birthday mo. Kaya sabi niya, 6, andyan ako. Hindi naman nangyari nga kasi 3 namatay na siya.
walang awang binaril sa ulo habang natutulog sina Andrew at Kill. July 3 na magtungo ang amo ni na Andrew at Kill sa Itikan na si TJ. Kwento ni TJ, sinubukan daw niyang gisingin mula sa labas ng kubo si Kill para sana magpakain ng mga itik. Pero ang mga itik na papakainin naglahong parang bula. Samantala, napansin ni TJ na wala ring sumasagot mula sa kubo, kaya nilapitan niya raw ito. Laking gulat niya nang bumungad sa kanyang pagpasok ng kubo ay ang dugoang bangkay ni Kill. Agad daw tinawagan ng asawa ni TJ ang ina ni Kill para ibalita ang nangyari. Ako po'y kabado kasi nung hawak ko pa lang ng cellphone, umiiyak na po na boses nung boss nga niya, ni Ilona. Yung umiiyak na boses na niya na hindi siya makapagsalita, na natabi niya. Ang iniimik na lang po niya sa akin, Ate Mia, Ate Mia. Kinukutuban na ako, kinakabahan na ako. Sabi ko, bakit? Anong nangyari kay Kel? Sabi, Ate, si Kel na baril. Ay, Nini, sige, anuin mo, buhatin mo, dalhin mo sa ospital. Baka buhay pa. Sabi naman niya, Ate, hindi. Patayin na kasi kagabi pa. Tuyo na yung dugo ni Kel. Ang kasama dapat ni Kill na si Andrew nawawala. Kaya tinawag na rin ng amo ang kuya na si RJ para magpatulong sa paghanap. Ngayon, hinahanap po niya yung anak ko. Hindi po niya makita. Kaya ngayon, ang ginawa po nung amo niya, tumawag po doon sa anak ko sa poultry. Tinanong kung, Noel, andyan ba'y kapatid mo? Kasi si Kiel, patay na, yung kapatid mo nawawala. Hindi po niya agad nakuan dahil siyempre kapatid po siya, hindi niya maisip na bakit yung kapatid niya nagkaganon. Hindi nagtagal, natagpuan niya si Andrew sa irigasyon na wala na ring buhay. Hindi ko po ako makapaniwala na parang gusto ko pong ayaw pong umalis doon sa kinatabihan, parang gusto ko pong ako. Ang brutal na sinapit nila Andrew at Kill sa Itikan. Sino nga bang may kasalanan? Yan ang aking imbestigahan at ang resulta sa aking pagbabalik. Ang pagpatay kina Andrew at Kill sa Itikan ay agad na nireport sa tanggapan ng Philippine National Police ng Gimba. May tumawag po sa amin, sa aming hotline. In-inform niya po na meron nga pong bangkay sa Tampak Uno. Nung nalaman ko, in-inform ko agad si aming hepe. Agad pinuntahan ng mga pulis ang magkahiwalay na crime scene. At dito, tumambad sa kanila ang mga duguang bangkay ng dalawa. Nag-request kami ng soko. Then, after nun, nagtanong-tanong na kami sa mga tao sa paligid kung meron bang nakakita. Ayon sa investigasyon, parehong may tama ng baril sa ulo sina Kiel at Andrew. Base sa autopsy kay Andrew, meron siyang 2 gunshot wound sa ulo. Then umiksit yun dito sa pisngi. Then isa sa kamay. Yung isa sa mga biktima, meron din siyang 2 gunshot wounds sa ulo then sa shoulder. Sa kanilang patuloy na paghalungkat, may na-recover silang CCTV footage. Doon makikita ang 3 lalaki na nakasakay sa isang kulong-kulong. At ang libu-libong itik na nawawala. Tangay-tangay na rin nila. Nakilala ni TJ ang isa sa 3 lalaki na ang pangalan ay si Bert. Kilala rin daw itong nag-aalaga ng itik sa lugar. Bago mangyaring krimen, nabanggit pa raw ni Andrew sa kuweng si RJ na napadaan si Bert sa Itikan para maghingi ng itik. Dahil wala namang masamang tinapay si Andrew sa kanya, walang pag-alinlangan nila itong binigyan. Ang nakakilala sa kanya is yung may-ari ng itik, yung boss ng mga biktima. Naniniwala mga otoridad na ang pangunahing motibo ng mga sospek ay ang pagnanakaw. Pagnanakaw na nauwi sa pagpatay kay Kiel at Andrew upang magtagumpay sila sa kanilang plano. Ang motive talaga nila is yung magnakaw. Dahil nabalitaan ko rin na yung mga suspect medyo nagigipit din.
Hustisyang paulit-ulit na sigaw ng mga pamilya nila Kier at Andrew. Ang gusto ko pong mangyari, kumbaga, magkaroon ng katarungan. Ang nangyari naman sa anak ko, dahil yung anak ko po ay mabait na bata, yun eh. Anong ginawa po nila sa anak ko? Ginawa nila, pinatay nila, pinarusahan pa nila. Talagang ganyan po kalaki ang wasak dito sa bumbungan nito ng anak ko. Tapos, may tama siya rito. Pagkatapos may tama siya rito. Yung leeg na anak ko, may maitim na gumanyan. Sinamahan namin si Rosamia kung saan nangyaring pamamaslang sa anak. Kanyang sinariwa ang masakit at nakapanlulumong detalye ng krimen na kanyang naabutan. Yung anak ko ay dito daw pinatay, mismo dito sa lugar na ito. Kasi nung pas po sa nakita ko, nandito yung dugo. Kung pakikinggan si Rosamia, ramdam pa rin ang panginginig ng boses ng isang inang hindi makapaniwala sa nangyari sa anak. Tapos yung kasama niya, dito sa katabi din niya. Tapos dito, hinila po dito yung bangkay. Papunta doon, hinila, binuhat ata po paroon. Doon sa kabilang iyon, doon ibinaon sa may irrigation yung bata. Wala naman sinayang na panahon ang Gimba PNP. Matapos matukoy si Bert sa CCTV, agad na may nakapagtip sa mga pulis kung nasaan ang suspect. Pagplanuhan namin na July 5 ng alas 3 ng madaling araw, kami tutungo ng bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pero ang operasyon ng mga otoridad ay natunugan daw ni Bert. Noong 3 o'clock, nagpunta kami sa Santa Rosa para kunin sana si Bert, pero napag-alaman namin doon na wala siya. Sinubukang habulin ng mga pulis si Bert pero bigo sila dahil hindi sila pamilyar sa lugar. Nang sumunod na araw, habang naghahanda sila para sa panibagong operasyon, makatanggap sila ng tawag mula sa live-in partner ni Bert. Gusto niya raw isuko ang kinakasamang suspect. Doon na raw itinuro ni Bert kung nasaan ang mga itik na ninakaw nila. Na-recover natin yung kulong-kulong na ginamit nila sa bahay mismo ng kapatid niya. Itinuro at pinangalanan niya rin kung sinong gunman. Ito raw ay si Rico Mercado. Ang isa pa raw nilang kasama sa pagnanakaw ay si Christian Alfonso. Umamin man sa pagnanakaw, agad naman pinakawalan si Bert makalipas ang ilang araw sa utos ng piskal. Kulang daw sa ebidensya na may kinalaman sila sa krimen. Sinabi niya na kulang yung ebidensya namin para maidiin sila sa kasong robbery with homicide. Kaya advice ng piskal na for preliminary investigation muna yung kaso para mas ma-review. Ang desisyon na ito ng piskal ay hindi kinatutuwa ng mga pamilya ng biktima. Inamin na nung pastol at nung kasama na talagang siyang pumatay si Ian. Bakit po hindi na nila makasuhan? 1 buwan at kalahati na po halos. Wala kami narinig na pagbabago. Tanong nila, umamin naman daw noong una si Bert. Hindi raw ba sapat na ebidensya ito para makulong ang mga sospek? Ang sabi ng investigador, binago raw kasi ni Bert ang kanyang salaysay. Naghugas kami daw ito sa krimen at binawi ang unang sinabing si Yanyan at Rick ay dawit sa pagpatay sa mga biktima. Pero ang tanong, bakit pinakawalan pa rin ng piskal ang mga sospek kahit pa umamin na si Bert? Mahina nga bang ebidensya laban sa kanila? Naghihintay na lang kami ng resolution kung ito ba ay mananatiling under investigation o magtutuloy-tuloy na sasampahan ng habla yung mga suspect. Isang buwan na ang nagdaan. Hustisya pa rin ang isinisigaw ng mga naulila. Natutulog nga lang ba sa pansita ng mga dapat umaksyon sa madugong krimen na ito? Tutok lang. Yan ang aking inaksyonan. Upang matulungan ang pamilya ng mga biktima na mas maliwanagan, agad ko silang pinagharap sa isang abogado para mabigyan ng payo. Ang tanong ng mga pamilya, hindi raw ba pwedeng ikulong muna mga sospek sa pagnanakaw ng itik habang patuloy na naghahanap ng mga karagdagang ebidensya sa pagpatay? A special complex crime like robbery with homicide is just one crime. Hindi po ito separate.
hindi po sila pwedeng ikulong or ituloy ang kaso just for the robbery without endangering our cause of action for the homicide. Ang kinasasakit po na lang ko, mahigit 1 buwan na po, wala akong naririnig na katutuwa ko na di mo lang din naman sabi na, nanay, makukulong na. Kaya kumbaga po, pumapasok sa isip ko, may naghahawak ba? Bakit gano'n na lang yung ano, or bakit napakabagal ng investigasyon para doon sa ano, at bakit napakabagal ng takbo ng katarungan para doon sa mga anak naming naging biktima. Sana naman po, maging mabilis yung ano nila, hindi yung gano'ng parang may tiniting na sila or may pinagtatakpan. Kumbaga, kaawa-awa yung mga bata eh. Kumbaga, yung mga walang kalaban-laban. Ang kasong ito ay dumaan sa preliminary investigation at hindi sa inquest. Ang mga sospek kasi na-aresto matapos ang 24 hours kung kailan nangyari ang krimen o ang tinatawag na hot pursuit period. Dahil sa technicality na ito, kailangan makahanap ang prosecutor ng reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po nito na pag umakyat po sa korte, mataas po ang posibilidad na makoconvict po ang taong inakusahan natin ng robbery with homicide. Sasabihin po ng judge that the person has most likely committed the crime. So, kapag meron na po yun, sila po ay mag-i-issue ng warrant of arrest in order to bring that person before the court. At sila po ay makukulong until they have posted their bail. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang hearing ng kaso at wala pa rin hawak ang mga pulis ni isa sa 3 sospek. Kahit saan po sila magpunta, kung i-issuean ng warrant of arrest ang mga suspect, kahit saan pong lupalop ng Pilipinas sila magtago, hahanapin po sila ng kapulisan. Based nga kay Piskal, gusto niyang isampa ang kaso na to na hindi masasayang. Gusto niya rin na mabigyan ng hustisya yung 2 bata. Siniguro naman ng mga pulis na tututukan nilang kaso. Tinawagan siya nitong si Ian, halika, antayin mo ako, sunduin kita dyan dahil meron tayong pupuntahan. Yes po, Sen. And then, dumating na nga sila doon sa lugar at right in front of his eyes, nagkaroon na yung pagnanakaw at pinagbabaril Yes, in front of him. Pinagbabaril Yes, yung 2 victim at pagkatapos, inutusan siya, eto na yung purpose, nandito tayo para nakawin ito mga itik, i-load mo na dyan sa Kulong-kulong. kulong-kulong. Yes po, Senator. Kasabat siya. Yes po. Totoo po yun, Senator. Kasabat na siya mismo. There's a difference in appreciation po dito, Sen. Kasi I think the prosecutor is appreciating this as an individual crime. Whereas he should have appreciated this na as a conspiracy. Exactly. Na ang galaw po ng isa, galaw ng lahat. Yun yung sinasabi yung It doesn't palagi. Yun yung matter. sinasabi ng Opo. palagi na nandoon ka, kasama ka nung mangyari yung krimen at nakita mo pa mismo yung pamamaril, hindi nga lang ikaw nagbaril, at pagkatapos, yung purpose ng pagpunta nyo doon na consummate because of your sasakyan, yung kulong-kulong. Yes po. Despite they have all individual participation, they had the single intent to rob. And on the occasion of that robbery, may namatay. So, ayun nga po, Sen. There's something here na kulang po, Sen. It's a misappreciation po ng... Okay, kaya nga siguro marami mga katulad ni Prosec Daylayon na malaman natin kung bakit ganun ang kanilang pag-iisip, ganun ang kanilang pag-appreciate sa isang kaso na whereas dapat it should have been more than that. Di ba? Tulad nitong napag-usapan natin na yung sinasabi mo, a crime of one is a crime of all. Kung may nangyari sa krimen at nandun kay lahat na conspiracy kung tawagin, di ba? Yun yung gusto ko sanang palabas dito. So, papatawag natin si Prosec Daylayon sa Senado para to shed light, para makagawa tayo ng Opo, Senator. maayos na legislation. Maging ako mismo, personal na babantayan ang kasong ito. Mag-file tayo ng resolution at patatawag natin si Piskal, mga police. In fairness sa mga police, po, Senator. the police did their job well and I have to commend and congratulate the PNP. Actually, Senator, it's one of the very rare cases na ginawa po nila lahat ng tama na sa custodial investigation, which is karamihan po, Senator. Nalalaglag po yung kaso dahil hindi po properly executed yung sworn statement. Dito, perfectly executed. Pero hindi lang siya na-appreciate ng tama. Kadalasan kasi sa mga kasong ganito, Attorney Garrett, yung mga Opo, pulis ang Senator. sablay. Yes po, Senator. And then, kaya nadidismiss dahil sablay yung pulis. Dito ngayon, yung mga pulis hindi sumablay
ang sumablay nung inakyat na yung kaso sa piskalya. Yes po, Sen. So, kakaiba po ito ngayon ng i-hearing natin. Corporal Raymond Salviejo, Yes, sir. congratulations for a job well done. Thank you, sir. Mabuhay ka. Hindi kita kakalimutan, Corporal, babantayan ko yung iyong karir at pag dumating yung araw, kailangan mo ng tulong ko, commendation and all, andito lang po ako. Pinapangako namin sa pamilya na ang kapulisan ng Gimba sa pangunguna po ng aming hepe ay hindi po titigil. Gagawin po namin ang lahat para po mabigyan po ng hustisya yung mga biktima po natin. Ang patuloy na paghihintay ng resulta ng investigasyon ay malaking pagsubok din daw kay Nanay Rosamia. Kailangan niya kasing bitawan ng trabaho para pumunta sa Nueva Ecija mula sa Quezon para tutukan ng kaso ng anak. Sana po ay mapadali po yung takbo ng kaso para yun naman pong pag-ano ko na parito na lang, sobrang abala po, hindi ako makapaghanap buhay. Hindi lang naman po kasi ito ang aking yung dami ko pong anak na nag-aaral. Kaya naman, sinagot ko ng isang buwan niyang pamasahe pauwi sa Quezon at pabalik sa Nueva Ecija tuwing may hearing. Maraming salamat po kay Sir Rapid Tulfo sa tulong na ibinigay sa akin. Tulong pinasyal po kasi talaga pong doon ako kulang na kulang. At maraming salamat din po sa mga nag-abiyad sa kanya po mga staff na nagbigay ng kanilang time para mapuntahan kami dito. Mabuhay po kayo, Sir Rapid Tulfo. Ilang araw matapos paslangin si Andrew, ipinagdidiwang pa sana ng pamilya niya ang kanyang kaarawan. Wala man si Andrew sa kanilang piling, nais pa rin daw nilang gunitain ang kanyang alaala. Kaya sagot na namin ang kanilang munting salo-salo. Binigyan na rin namin sila ng isang buwang pang-grocery. Senator, maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong na financial po sa amin, grocery po na handog niyo po sa amin. Walang sino man na may karapatang kumitil ng buhay ng kapwa dahil ang buhay ng tao ay walang katumbas na halaga at hindi na mababawi gaano mang katindi ang pagsisisi. Mula sa dalawang lalaking walang kaawawang pinatay, libo-libong piso naman ng isang lola ang tinangay. Kung ako nga mismo nanggigigil sa galit sa kasong ito, ano pa kaya kayo? Sa panahon ngayon na naglipa ng mga kawatan, ano nga bang laban ng mga simpleng mamamayan? Hindi na bago, pero hanggang ngayon, mayroon pa rin mga nabibiktima ng hipnotismo. Ang isa sa mga modus, maipapaamoy daw na chemical sa mga biktima. At kapag nahilo na, utusan na ang biktima na gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Gaya na lang na nangyari sa isang lola mula sa Caloocan. Natangay sa kanya ang inutang sa SSS na 13,000 pesos. Matapos daw ma-hypnotize. Ito ang kwento ni Lola Nenita, 68 years old. Nung Mayo 17, nag-loan po ako ng SSS ko. Tapos, nung nakuha ko na po yung pera na naloan ko, nanakaw. Kwento ni Aling Nenita, winidraw niya ang kanyang SSS loan sa kalapit na bangko. Pagkatapos makuha ang pera, bumalik ito sa tanggapan ng ahensya upang kumuha ng form. Habang nasa loob ng opisina, may babaeng lumapit at nagpakilalang suki niya raw na nagtitinda ng prutas. Hindi naman daw makilala ng kawawang lola ang babaeng nagpakilala. Tinitigan pa nga niya ito at kinilatis. Maya-maya pa ay may naamoy umano siyang chemical at agad daw siyang nakaramdam ng hilo. Doon ay kinuha na ng babae ang kanyang pera sa loob ng bag na nagkakahalaga ng 13,000 pesos. Lulumo dahil ito na rin ang kabuuan ng nilon ni Lola Nenita sa SSS. Lumapit pa raw ito sa gwardya ng naturang opisina at inabisuhan magpunta sa pulis
at agarang mag-file ng report. Ang nakukuha ko po sa isang buwan, ang pension ko po is 4,003 lang. Tapos yun, nag-loan nga ako para mapandagdag ko po sa pagkain at saka sa gamot. Nakuha pa lang. Lahat yun, wala natira, hindi ko talaga napakinabangan kahit piso. Ang nakukuha ni Lola Ninita sa kanyang buwanang pensyon, mahigit 4,000 lamang. Dito na rin niya kinukuha ang pambili ng gamot at pagkain sa araw-araw. Ang loan naman na kinuha niya ay pandagdag sana sa pambili ng kanyang pangangailangan. At dahil binabawasan na ang kanyang pensyon dahil sa loan, halos wala nang natitira sa kanya. Matinding lungkot daw ang dulot nito kay Lola Ninita. Siyempre nalungkot talaga ako. Medyo pumayat ako. Kahit di mo pa sabihin na hindi mo isipin. Napasok talaga sa utak ko eh. Kasi malaki-laki rin po yung 13,000 na nakuha sa akin. Binabawasan na po ako kahit sabihin mo pang masakit pa talaga. Mag-isa na lang sa buhay si Lola Ninita. Kahit na may mga anak siya, nakasanay na rin itong kumilos nang walang hinihinging tulong mula sa iba. Siya na rin ang bumibili ng kanyang mga pangangailangan, kabilang ng groceries at mga gamot. Pati ang pagproseso ng kanyang loan at pension, hindi na rin niya inaasa sa iba. Ako na yung pumapunta doon sa lahat ng gusto kong puntahan sa grocery. May pinapa-withdraw ko dyan yung pamangkin ko sa pinsan. Minsan po, adulas ako dito sa bahay. Kaya yan, sugat ko. Kaya may pasa, saka dito, nagkakasugat ako kasi nadudulas din ako. Bangon agad. At walang tutulong kasi sa akin, kaya kailangan anuhin ko sarili ko. Tulungan ko sarili ko. Agbangon agad ako, kanadulas ko. Isang misteryosong sakit. Yan daw ang meron si Lola Ninita. Ito rin daw ang dahilan kung bakit si Lola ay nabiktima ng hipnotismo. Ano kaya ang sakit na ito? Yan ang aking inalam. Magbabalik pa po ang kapatid nyo. Sa unang tingin, tila may kakaibang sakit si Lola Ninita. Umalog ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay at paa naman ay hindi makontrol ang paggalaw. Ayon kay Lola, ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit madali siyang nabiktima. Sabi ni Lola Ninita, ang kanyang kondisyon ay namana nila sa kanilang ina. Parehas silang may korya ng kanyang kapatid nung sila'y matanda na. Ang problema, yun na nga ang una't huling formal na check-up ni Lola dahil sa kapos siya sa pera. May mga nagsabi naman na Tourette syndrome daw ang sakit niya. Iba-iba ang sinasabi ng mga tumitingin sa kanya. Upang mas maging malinaw ang sakit ni Lola Ninita, inilapit namin ang kanyang kaso sa isang espesyalista. Ang chorea ay isang type of movement disorder. Ang nangyayari, nagkakaroon ng involuntary movements yung pasyente. Parang pansin nyo, parang walang pattern yung movement, no? Tapos hindi niya to makontrol. May mga instances na nakaka-interrupt din to sa daily activities, so depende sa severity ng sakit. At ang isang feature nito, nawawala siya pag tulog ang pasyente. Paano nagkakaroon ng ganito? So, una, syempre, kapag mayroong lesion o problema sa brain. May parte po ng utak kasi laki ko sinasabi, ang brain po ay parang mapa yan, no?
bawat parte ng brain natin may responsible siya for a certain function. So kunyari may isang part ng brain ho natin na responsible for movement, coordination, at malamang doon mayroong peklat o natamaan doon. Bakit magkakapeklat doon? Maaaring stroke, no? Mga cerebrovascular diseases, maaaring may mga pamamaga doon sa parteng yon, maaaring nagkaroon ng infection in the past. So maraming possible causes ito. Ang primary symptom ng Tourette is yung tics, no? T-I-C-S, tics. So ano yan, usually kasi sakit ng kabataan yan. Bihira siyang lumabas pag matanda ka na. Nanay, so malamang marami nang nakonsultahan siya na doktor, ano? Malamang marami na siyang mga doktor na nakita. Pero kailangan maintindihan natin kasi ang sakit parang libro yan eh. No? So minsan ho, yung nag-una siyang nagkonsulta, nasa page 1 pa lang yung sakit niya, tapos yung susunod niyang konsulta, nasa chapter 2, tapos yung susunod, chapter 3. So nag-iiba kasi yung picture. So maganda, mayroong isang talaga nakatutok kay nanay na professional, na espesyalista. Marami pong mga espesyalista naman, movement specialist pa nga, dapat maganda matutukan siya para mas mapuntirya kung ano talaga yung sakit na meron. Samantala, nagbigay naman ng ilang mga paalaala ang mga otoridad para makiiwas sa mga modus na gaya ng hipnotismo. Lalo na po, every time tayo na mag-withdraw, siguraduhin po natin na safe yung lugar. Tapos tatakpan po natin yung mga PIN code natin para walang makaalam. At yung pera po, siguraduhin natin nakatago at hindi po nila makita kung magkano yung nawi-withdraw nyo. Pangalawa po, kagaya sa edad ni nanay, dapat po sinasamahan talaga natin para hindi siya mag-isa at hindi siya maging biktima ng mga ganong masasamang tao. Pangatlo po, huwag natin kakausapin yung mga taong hindi natin kakilala. At huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi na kakilala tayo or meron silang connection sa inyo. So, maging maingat po tayo, lalong-lalo na pag may dala tayong pera. Bali nanay, ang gagawin natin para hindi ka na mahirapan pag magbiyahe-biyahe kasi taga-Caloocan ka po eh. So, any development po, kung ano yung magiging resulta ng investigation, papupuntahan po kita at ibabalita po at ipapaalam po namin sa inyo, nanay. Sa kabila ng iniindang sakit, bakit si Lola Ninita patuloy na nagmamalasakit? Tuloy-tuloy lang po ang ating kwentuhan dahil magbabalik pang kapatid nyo. Si Lola Ninita, sa kabila ng kanyang sakit, patuloy pa rin ginagawa, sinusubukan magkaroon ng normal na buhay. Sa edad at sakit ni Lola Ninita, at sa panggagansyong nangyari sa kanya, may mga nagtataka kung bakit nananatili siyang positibo sa buhay. Masayahin po kasi akong tao eh. Kahit nag-iisa ako dito, hindi ko maramdaman yung lungkot. Ganun naman talaga tayo. Mayroong masayahin, hindi po ba? Ganun po ako eh. Hindi ko naramdaman yung lungkot dito kahit nag-isa. Hindi talaga. Kasi buksan ko lang ang TV, mamiminta na lang ako. Eh, hindi ko naramdaman yung lungkot. Mag-isa. Ako lang. Hindi ako nagpapaakay. Kaya ko eh. Hindi ako nagpapaakay. At dahil sa sipag at inspirasyon na ipinakita ni Lola Ninita, sinamahan na namin siyang bumili ng mga pangangailangan niya sa bahay. Nagbigay na rin kami ng kaunting tulong pinansyal para makatulong sa araw-araw niyang gastusin. Ibinalik ko na rin ang libu-libong pisong ninakaw kay Lola. Kaya, Lord, God, I love you, God. Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Senator Tolpo, maraming salamat sa programa ninyo. At saka sa Channel 5. Marami po salamat. Nakakatulong po ito sa akin. Sa pagkain at sa pagbili kong gamot.
Thank you po, Lord. Ang kwento ni Lola ay kwento ng katatagan at lakas ng loob sa kabila ng kapansanan. Pero ito rin ay palaala lalo na sa mga nakaupo. Gumawa sana tayo ng ligtas na espasyo sa lipunan para sa ating mga lolo't lola na walang kalaban-laban at madalas inabandona. Kapag gumawa ka raw ng mabuti, biyayang ibabalik sa iyo. Madali po itong sabihin, lalo na kung hindi ka ang biktima ng anumang krimen. Kaya naman, ang lagi ko pong paalaala sa inyo, walang kasalanan ang hindi napaparusahan, walang kabutihan ang hindi nababasbasan. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo